The Lord be with you. And with your spirit. The Gospel Proclamation according to St. Luke. Glory to you, O Lord. A Pharisee invited Jesus to dine with him. And he entered the Pharisee's house and reclined at table. Now there was a sinful woman in the city who learned that he was at table in the house of the Pharisee. Bringing an alabaster flask of ointment, she stood behind him at his feet weeping, and began to bathe his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and anointed them with the ointment. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know who and what sort of woman this is who is touching him, that she is a sinner." Jesus said to him in reply, "Simon, I have something to say to you." "Tell me, teacher," he said. Two people were in debt to a certain creditor. One owed 500 days' wages, and the other owed 50. Since they were unable to pay the debt, he forgave it for both. Which of them will love him more? Simon said in reply, "The one, I suppose, whose larger debt was forgiven." He said to him, "You have judged rightly." Then he turned to the woman and said to Simon, "You see this woman? When I entered your house, you did not give me water for my feet, but she has bathed them with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but she has not ceased kissing my feet since the time I entered. You did not anoint my head with oil, but she anointed my feet with ointment. So I tell you, her many sins have been forgiven, because she has shown great love. But the one to whom little is forgiven loves little." He said to her, "Your sins are forgiven." The others at table said to themselves, "Who is this who even forgives sins?" But he said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Church of the Living God, the Gospel of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga sa inyong lahat. No? What is good in the morning, Tita Del? You're beautiful today, Tita Del. Amen. We're all beautiful. Amen? Amen. Pumalakpak ang magaganda. Ayan. No? At ngayon ba, ang sa pang nagpaganda sa atin, ngayon pinagdiriwang natin ang araw ng ating kalayaan, June 12, 118 years na pala ang ating Independence Day. Kaya Happy Independence! Ayan, okay, no? Sabi nga ng ating kagalang-galang Jaime Cardinal Sin, no? Hindi ko makakalimutan ang kanyang sinabi, love of God and love of country are inseparable. No? Kapag mahal natin ang Diyos, mahal din natin dapat ang bansa na ibinigay sa atin ng Diyos. No? Kaya ang araw na ito ay isang pinagpalang araw upang pagnilayan natin ang ating kinalalagyan, tungkulin, no? Bilang Kristiyano at bilang isang Pilipino. No? At napakahalaga pag nilayan natin ano ba ang kahulugan ng pagiging malaya, no? Malaya na ba tayo? Unang-una, siyempre sa kasalanan, no? To be men and women of the Spirit, no? And let us try to reflect this beautiful 11th Sunday in Ordinary Time. Tayo po ay nasa karaniwang panahon na, no? Kapatid Ryan, no? Ano ba yung ordinary season? Sabi niyo nga, ordinary season. Yan, no? Ang kulay ng simbahan ay green. Wala na tayo sa mga major seasons tulad ng Advent, Christmas season. Wala na tayo sa Lent and Easter season at yung mga solemnities. Tayo po ay nasa karaniwang panahon. Ito ang pinakamahabang panahon, ang ordinary season. Inaabot ang 33
Sundays ang ordinary season. Bakit kaya ito ang pinakamahabang panahon, no? Hindi ko nga alam no? Siguro absent ako ng tinuro ng teacher sa seminaryo. Yan, no? Tulad mo, minsan nagiging absent din tayo. No? So, bakit mahaba? Siguro nais ng ating simbahan, no? Na ating masumpungan ang ating Diyos, no? Kaniig ang ating Diyos. Alalaong baga, disinsanay, makaugnay. Parang nagugulumihanan kayo sa aking pagbubunyag. No? Sige, gagawin ko na lang payak para nyo ako madalumat. O sisimplehan ko na lang para nyo ako mag-gets. Gets? Yan, no? Siguro na isang simbahan na lalo nating pansinin to be aware of God's presence in our day-to-day lives. No? As we walk by faith and not by sight, sabi nga ni St. Paul, we walk by faith and not by sight. We are in the world, but not of the world. No? Nasa mundo tayo, pero hindi dapat makumundo. Ano dapat tayo? Dapat tayo nabubuhay in the Spirit. No? Kaya sabi nga ni Pope Francis, how do we live? How do we witness? By becoming merciful. Kailangan lumalago tayo sa pagiging mahabagin. Why? Because God is merciful. Is God merciful? Yeah, no? If God is merciful, if we have a merciful God, then we become what we worship. We become what we worship. No? Kung ating Diyos malupit, dapat malupit ka rin. Kasi ang Diyos malupit hindi nga malupit ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. Maawain ang Diyos. Mapagmalasakit ang Diyos. Kaya kung sinasamba mo si Jesucristo, na mahabagin, maawain, pagmalasakit, dapat lumalago tayo sa araw-araw nating buhay. Mula pagising sa umaga hanggang pagtulog, 24/7, we become what we worship. No? Tulad ng artista na sinasamba mo, tinutularan mo yung artista, we become what we worship. Amen. No? Okay, no? So anong tinuturo sa atin sa mga pagbasa ngayon, no? In becoming merciful, ano ba yung mga tatak ng pagiging mahabagin? No? Unang-una, God is merciful. And to be merciful, sabi nga, nanggaling sa word na hesed. Sa Old Testament, galing nga sa hesed. Sabi niyo nga, hesed. Yan, no? Hesed. One more time, hesed. Yan, no? Doon nanggaling yung root word ng mercy. Hesed. Hesed means to be faithful to our covenant. Maging tapat ka sa iyong sinumpaan. No? Mahal tayo ng Diyos. No? Sabi sa Ezekiel, we are His people. He is our God, and God is faithful to us, no? Kaya isang tatak ng pagiging tapat, no? Palaging nagpapatawad. Kaya nakita natin sa unang pagbasa, pinatawad ng Diyos ang matinding pagkakasala ni David, no? Na siya ay sumiping sa asawa ng isa sa kanyang mga sundalo, no? Matinding kasalanan. Ngunit siya ay pinatawad ng Diyos. Sa ating ebanghelyo, nakita natin ang pagkapatawad ng Diyos sa isang babaeng nagkasala, no? Ng matindi. No? At siya ay pinatawad ng Diyos. At sinabi ng Panginoon, your sins are forgiven, go in peace. No? Bakit nagpapatawad ng Diyos? Sapagat ang Diyos ay tapat sa kanyang sinumpaan na mamahalin tayo habang buhay. Kaya kayong mga mag-asawa na naririto, di ba? Kaya tumatagal ang ating pagsasama. Tulad ng aking na-renew ang kanyang marriage for 64 years. Ang sabi niya, bakit tumagal ang inyong pagkasama? Nagpapatawad po kami sa bawat isa. No? Yan ang ibig sabihin ng nagmamalasakit. Yan ang ibig sabihin ng mercy. No? You forgive because it means you are faithful to your covenant. No? To be faithful to your covenant is the challenge of forgiveness. Amen? Kaya palagi tayong pinapatawad ng Diyos, 70 times, 7 times. No? Walang hanggan ang pagkapatawad ng Diyos sapagkat God is merciful. Tapat sa atin ang Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Ayan, no? Second, narinig natin, no? Ang pangalawang tanda ng pagiging merciful ay compassionate, no? To be merciful is to be compassionate. Ang ibig sabihin ng compassion is to be one with, no? Ang mga taong tunay na nagmamalasakit o mahabagin, no? To be one with, no? To be one with those who are suffering. To be one with those who are marginalized, no? To be one with, no? Nararamdaman mo ang nararamdaman niya, no? At yan ang ibig sabihin ng pagiging merciful. Bakit ang Diyos ay merciful? Sapagkat kala mo sa Diyos, pare-pareho tayo sa Diyos Lahat tayo nilikha niya, nakawangis niya. Sa Diyos, pantay-pantay ang pagtingin sa atin. Tulad ng, sabi nga, ang Diyos daw parang araw na sumisikat sa lahat ng tao. Amen? No? Ang Diyos parang araw na sumisikat sa lahat ng tao. Matanda, bata, babae, lalaki,
o bading, may pinag-aralan o wala, no? Professional o magsasaka, masama o mabuti. Ang pagtingin sa atin ng Diyos, pantay-pantay. No? Ibig sabihin, we are all children of one Father. Oh. We are all disciples of one God. We are all believers of one Lord. No? Isa lang ang Diyos. Kaya sa Matthew 23:8, there is only one God. We are brothers and sisters. No? Kaya hindi nyo napansin, ano yung greatest commandment na sinabi ni Kristo? No? Love one another as you love yourself. Wow. Love one another as you love yourself. No? Walang pinagkaiba. Ikaw sa kapwa mo. Walang pinagkaiba. Ang problema kasi natin, pinagkakaiba natin. Iba ako, iba ka. No? Pero kung tayo ay naniniwala na ang ating Diyos ay mahabagin, kailangan makita natin, we're all one humanity. Bakit tayo nagtutulungan? Bakit tayo nagmamalasakitan? Sapagkat pareho tayo. Love one another as you love yourself. Kung minamahal ko ang sarili ko, mamahalin din kita tulad ng pagmamahal ko sa sarili ko. Kung inaalagaan ko ang sarili ko, aalagaan din kita tulad ng pag-aalaga ko sa sarili ko. Kung pinag-iipunan ko ang sarili ko, pag-iipunan din kita. Para makabayad ka sa utang mo. Amen? Amen? Palagpakan natin ang Panginoon. Diba? Pero hindi ganun na tinuturo ng mundo, no? Diba? Yung akin. Yung sa'yo, haki tayo. Diba, no? Makasarili, no? Ang mundo. No? Self-oriented ang mundo. Individualistic ang mundo. Pero sa Diyos, hindi. Pare-pareho lang tayo. We are all one humanity under God. No? Kaya nga sabi sa second reading, sa Galatians 2:20, sabi ni St. Paul, it is not I who lives, but Christ who lives in me. No? Kaisa natin ang Diyos. No? At tayo magkakapatid sa isang Diyos. No? Sana makita natin yun. No? Makita natin na pareho tayo sa mata ng Diyos. Kaya kung paano ko minamahal, inaalagaan, no? Iniingatan, no? Pinagpapahalagahan, nire-respeto ang buhay ko, ganoon din ang bibigay ko sa iyong paggalang, pagrespeto, pagmamahal, pagkalinga. Love one another as you love yourself. At ang pinakamataas nga dyan, you can even love your enemies. The greatest love of all, you can even love your enemies. The radical love of St. Paul. You can even love your enemies as you love yourself. Amen? No? Kaya ang ating pananampalataya ay hindi lang puro ritual. Ito po'y matinding uri ng pamumuhay. To be merciful, for God is merciful. At ang huli, syempre, wag po natin kalilimutan, Independence Day, no? Na isang napakahalagang aspeto ng mercy. Mercy is not so much pity. Huwag niyo makalimutan, ha? Kaya hindi ko binabanggit yung pity, eh. Hindi ko type masyado yung pity, no? Mercy is not so much pity, but work of justice, no? The minimum requirement of mercy is justice. The minimum requirement of love is justice. The maximum is mercy. But the minimum requirement is justice. Ang ibig sabihin ng justice, ibigay mo sa kapwa mo kung ano yung dapat sa kanya. Ibigay mo. Para maramdaman din niya ang grasya ng Panginoon. Yan ang problema sa Pilipinas. No? Kulang tayo ng justice. Yan ang programa ng pamahalaan. Justice. Ibigay natin sa kapwa kung ano yung nararapat para sila umunlad. Kaya nga siguro, no? God willing, nanalo si Digong. No? Okay, atin lang ito, ha? Okay, no? Siguro nanalo si Digong. Para magkaroon ng change is coming. No? Malapit na, sa June 30. At anong gusto nating change, no? Bakit napakaraming bumoto sa Mindanao? Napabayaan natin ang Mindanao. Nariyan po ang pinakamahihirap sa Pilipinas. 9 of the 15 provinces, poorest provinces, are in Mindanao. Andyan ang mahihirap sa Mindanao. Kaya siguro nanalo si Digong upang magkaroon ng justice. Sabi niyo, justice. Yes. Katarungan sa Mindanao. At hindi puro justice. Ang kabaliktaran ng justice ay justice. No? Kaya magulo sa Mindanao. No? Kasi napakahirap sa Mindanao. No? Ang lahat ng yaman ng Pilipinas, sa totoo lang, nasa Metro Manila. Kaya ang traffic. Paunlarin natin ang Mindanao. Tulad ng pagpapaunlad natin sa Metro Manila. Naalala ko po yung mga scholar ng Caritas. Nag-graduate 600. Meron po tayong 5,000 scholars. Nag-graduate 600. Isang nag-graduate dyan, si Rene Villarosa. No? Taga Negros, Kabangkalan. Walo silang magkakapatid. Walang magkakapatid. Ang kanyang magulang, namatay na yung tatay niya.
ang nag-alaga sa nanay niya, nagtitinda ng ice drop. Wala silang magkakapatid. Buti nasumpungan niya yung scholarship ng Caritas Manila. 4 years, nakapagtapos siya ng pagiging teacher. Kala nyo, walang magkakapatid. Siya ang bunso. Siya lang ang nakatapos ng kolehiyo sa kanilang magkakapatid. Yung kasama pa niyang scholar, si Joanna Sandico, no? Dating kasambahay dito sa Metro Manila. Umuwi uli sa Negros. Naalaman niya yung Caritas Scholarship Program, Wyslep. Nag-aaral din siya ng 4 years. Natapos siya ng teacher. Siya lang po ang nakatapos na college. Sa kanyang buong angkan, hindi lang pamilya, buong angkan. Kasi yung mga pinsan niya, lahat sila kasambahay. At yung dalawang yan, cum laude. No? Amen? Cum laude. Kasi binigyan natin sila ng opportunity. Justice. Binigyan natin opportunity sapagkat mahabagin ang Diyos. At yan ang kailangan natin sa Pilipinas. Justice para sa mga nasa probinsya. 75% ng mahihirap sa Pilipinas, 75% nasa probinsya. Kaya mga kaibigan at mga kapatid, no, sa araw na ito, sa ordinary season, pagnilayan po natin ang napakalalim at makabuluhang hamon ni Pope Francis. Ngayong Jubilee Year of Mercy. Jubilee Year is a special year na way mapuspos tayo ng siksik, liglig, maapaw na grasya ng habag ng Diyos. At tayo rin ay maging mahabagin, for God is merciful. Amen.